sa Bulacan, tatlong magpipinsan ang binawian ng buhay matapos daw tamaan ng kidlat habang naliligo sa ulan. Dalawa naman daw ang namatay at isa ang sugatan matapos mabiktima ng pagkidlat sa Cavite. Bakit nga pa ganito kadelikado ang kinatatakutang kidlat? At paano tayo magiging ligtas mula rito? Ang kidlat o lightning ay malalaking spark na kuryente na makikita sa atmosphere sa pagitan ng ulap, hangin at lupa. Nakamamanghaman itong makita sa kalangitan, hindi biro ang taglay nitong init. Dahil 5 beses pa itong mas mainit kaysa sa surface ng ating haring araw. Yes, mga 50,000 degrees Fahrenheit lang naman. Ang enerhiyang nagbumula rito ang nagkukos para sumabog ang hangin at lumikha ng malakas na tunog na tinatawag naman nating kulog. At dahil tag-ulan na nga, mas madalas na natin itong makita. Kidlat na kinatatakutan ng marami! Pagmamanghain tayo this morning! Hindi. Kasi parang random naman ang kidlat kung saan-saan siya nanggagaling from langit tapos tatama to somewhere. Hindi ko alam. Sa tingin ko, hindi. Lightning fact number 1. Pwedeng tumama ang kidlat sa parehong lugar. Yes, mga kaha. Ito ay kahit na 30,000 times faster ito sa isang bala, kaya pa rin ito tumama sa iisang spot more than once. Ang Empire State Building sa US ay minsan nang ginamit bilang laboratorio ng kidlat dahil tinatamaan ito ng mahigit 25 beses bawat taon. At napag-alaman din daw na tinamaan na ito ng hanggang 100 beses habang may bagyo. May mga lightning rod na linalagay sa mga matataas na building and ang purpose niya ay siya yung tatamaan ng kidlat para hindi tumama sa ibang part ng building. No? So siya yung tatamaan at pag tinamaan siya, yung kuryente niya, idediretso niya sa lupa.